Yes, alright mga minamahal. Wait lang, mag-lipstick muna tayo. It's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, umaabot hanggang langit ang halakhak ni Vice President Sara Duterte dahil nawalan nga po siya ng tinik sa dibdib nung nag-leave, nag-resign. Ito nga pong si House Speaker Martin Romualdez. At kesyo ang kanyang sinabi, dapat lang. Really? Dapat lang daw na matanggal bilang House Speaker itong si House Speaker Martin Romualdez. At sabi niya pa nga dito, aprobado niya daw na palitan itong si SMR. Alam nyo, kung mayroon man tayong gustong ipagkumpara, I think itong si Sara Duterte versus Romualdez, may delikadesa pa si Romualdez kaysa dito kay Sara Duterte. At least si Romualdez nagsulo. 'Di ba? May delikadesa, umalis. Ikaw, puro na nga mga controversial yung kinakaharap mo. O for example, nagdala siya ng sandamakmak na bodyguard kasi meron daw pong threat sa buhay niya. Na in the first place, siya ang nagbanta kay PBBM, kay House Speaker, and also, 'di ba, kay First Lady. Kung hindi ba naman may pagkasinto-sinto ka, o pangalawa, issue mo sa mga ghost students, 'di ba? Issue mo sa confidential funds, sa mga pagnanakaw mo sa kaban ng bayan. Hindi ka ba nahihiya? Tapos up to this moment, naglalamierda ka, travel dito, travel doon. So, ginoo ko, mga minamahal. Tapos hindi ka marunong mag-resign? Ay, ang tindi naman ng amats ng natin, ng vice presidente. Buti pa nga itong si Romualdez kahit nadadawit lang naman siya sa issue ng mga kapwa niya kongresista, may delikadesa, umalis. O ikaw, umalis ka ba? Hindi. Talagang ati by a face. Parang sandamakmak na konkretong materials ang nilagay mo dyan. Hindi tinipid, kaya hindi nahihiya. Diba? Oh. Sabi ni Sara Duterte, dapat lang daw, BP Sara approve na palitan itong si House Speaker Martin Romualdez. Isipin nyo mga minamahal, meron tayong vice presidente, di ba, na openly na nagsasabi sa publiko na palitan ang Speaker of the House. O ngayon, sino ba ang magtataguyod sa maayos na ugnayan ng executive at legislative? Hindi, tanong lang natin mga minamahal. Wala na ngayon. Ang tanging nagtataguyod lang sa executive at dito nga po sa legislative, walang iba kundi itong si House Speaker Martin Romualdez. Pero dito nga dahil kay Inday Sara, mas mahalaga sa kanya yung power play kaysa magkaroon ng stability. Oo, ang isang progressive country. Gusto niya power play, magulong politika, rally dito, rally doon, sat-sat dito, yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Di ba? Can you imagine that mga minamahal? Nakakaloka. Kung tutuusin, yung ganitong klaseng asal, hindi na talaga to bago. Ilang beses natin nating nakita yan na inuuna ni Sara Duterte ang kanyang mga personal na away, 'di ba? Kaysa sa magserbisyo. Kaya nga lang ang problema dito kay Sara Duterte, makapal ang mukha. O, di ba, may issue na nga siya sa DepEd, sa travel budget, sa kanyang bodyguard, laging Hall of the Fame, laging may controversial, laging may pasabog. Kaya ngayon, mga minamahal, imbes na makatulong itong si VP Sara Duterte dito sa ating sistema, mas nagiging lason pa siya mismo. Diba? Kaya nga parang na-jud something ba ang ating vice-presidente. Kung matino ka ba namang leader, bakit mo gugustuhin, buwagin, guluhin ang Senado? Tanong lang, mga minamahal, hindi mo ba alam kung ano yung papel ni House Speaker Martin Romualdez? Hindi mo ba alam kung ano yung nagiging papel niya sa mundong to, especially sa bansang Pilipinas? Anyway, ngayon,
usap-usapan na itong si House Speaker Martin Romualdez, sa totoo lang, sa kanya mga intriga, makikita naman talaga natin na maayos ang takbo ng Kongreso at smooth transaction sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pansinin naman ninyo na meron tayong nakikitang proseso, meron tayong nakikitang mga batas na organisado, 'di ba? At siya yung nag-uugnay dito nga po sa Malacanang. Kahit pa sobrang daming criticism na naririnig natin dito kay House Speaker Martin Romualdez, hindi pwede nating ipagkaila na yung Kamara ay mayroon talagang legit na maayos na sistema. Ngayon, ang tanong natin, bakit siya biglang tatanggalin? For what reason? 'Di ba? Isa lang yung nararamdaman ko. Nalulungkot ako. Actually, pwedeng ma-impeach dyan si PBBM. Pag wala na itong si House Speaker Martin Romualdez, tapos yung pumalit dyan, makasara. Kasi ang gusto nilang ipalit itong si Kiko Barsaga. Wala pa namang official pronouncement kung sino yung ipapalit. Dito nga po kay House Speaker Martin Romualdez. Pero kasama daw doon sa list itong si Kiko Barsaga. Ngayon, ang pinaka nakakalungkot lang dito para sa atin, mga minamahal, parang tinanggalan nyo na din ng pangil ang Kongreso kung wala dyan itong si House Speaker Martin Romualdez. Sinira nyo na nga yung pagkatao, di ba? Ang dami nyo na nga kritisismo sa kanya. Hindi nga yan nagsasalita eh. 'Di ba? Pero sa loob ng 3 taon, maayos ang pamamahala, maayos ang pamamalakad ni House Speaker Martin Romualdez. I think this is a political sabotage. Kasi dong natanggal yung liderato sa Senado, gusto din nilang idamay itong si House Speaker. Eh, ang may kasalanan lang naman dito, si Zaldico. Gets ninyo? Ang may kasalanan lang naman dito, si Zaldico, nadadamay lang. Ito si House Speaker Martin Romualdez. Ito yung nakakalungkot kasi, mas binigyan nila ng access na mapaalis itong si President Bongbong Marcos. Kasi yung senador madaling kontrolin, 24 yan eh. Pero yung Kongreso, hindi yan madaling kontrolin. Madami yan, 300 plus. Alaga yan lahat ni House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng control si President Bongbong Marcos sa House of Representatives dahil yan kay Romualdez. Yes. Tapos, sa isang iglap, sa hindi masabing mga paninira, ganyan, abay mawawala na din ang control si President Bongbong Marcos dito nga po sa liderato ng Congress. So, at the end of the day, kung sino man yung pamalit sa kanya, pwedeng mag-ikot dyan na ipa-impeach itong si President Bongbong Marcos. Mas lalo silang mapapabilis na mahanapan ng butas itong ating presidente na matanggal bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ngayon, ang ending, sino yung papalit? None other than Vice President Sara Duterte. At ayaw yan mangyari ng marami. Kaya ayaw nilang patalsikin itong si President Bongbong Marcos. Itong si Sara Duterte, alam naman natin na atat-atat na maging presidente. Dapat noon tumakbo ka. Hindi yung ang dami mong kuda, ang dami mong daldal. Dapat noon tumakbo ka. 'Di ba? Nagpaka-presidente ka na, tumakbo ka na. Hindi yung ngayon na vice-presidente ka, ngayon mo agad gustong maging presidente. 'Di ba? Imbes na ipagtanggol mo ang stability ng bansa, ikaw pa talaga yung nagbubukas ng chaos. 'Di ba? Para magkagulo tayo. Kaya mga kababayan, sobrang malinaw na itong si Sara Duterte, meron talagang sayad sa utak. Biruin nyo, ganito yung klase ng political play na gusto niyang mangyari. Hindi lang to para sa akin, mga binamahal, tinatawag na simpleng opinion lang. Ito ay pagpapakita ng kawalan ng respeto. Hindi lang kay House Speaker Martin Romualdez, kundi mismong sa institusyon ng Kongreso. At ang pinakamasakit pa dito, mga minamahal, 'di ba, ang pagkawala ni House Speaker Martin Romualdez ay mabisang paraan para ma-impeach ng mabilis-bilisan itong si PBBM. Masisira lahat kasi itong si House Speaker Martin Romualdez, he is the literal game changer. Gets ninyo, mga kababayan? Game changer. So, madadapa ang administrasyon pag wala si House Speaker.
Tapos ipapalit ninyo si Kiko Barsaga na puro lang meow. Oo, puro lang siya meow. Di ba naman, ay, tao nga naman. Di ba? Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Tama ba na buwagin ng Kongreso or dapat pa din bang manatili itong si House Speaker? Alright, it's me again mga minamahal, Alicia nyo. Nagbabalik muli pa sa ating panibagong video.